kamulat ko, followers ko. Attorney Chel Diokno, Hello. magbibigay ng free legal tips. Attorney Chel, bati tayo sa followers. Naku, magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat Doc Willie sa inyong paanyaya na ako'y maging bahagi nitong live natin. Yes, in-invite ko si Attorney Chel makabigay ng free legal. Alam mo yung mga followers, gusto lahat libre. Either free medical tips, free legal tips, siyempre mahal eh. Oo, mahal ang lawyer, mahal ang doktor, di ba? Kaya maganda yung nakikita kong ginagawa mo. Anyway, dito sa first part topic natin, Attorney Chel, siyempre yung mga utang, mga credit card, yung mga umuupa na hindi makabayad, kasi parang hirap ngayon yung kababayan natin eh. Umpisahan natin sa utang. Ano bang usually nakukuha yung mga problem dito sa mga utang? Well, yung pangunahing tanong na palaging natatanggap namin ay, pwede ka bang makulong dahil hindi ka nagbayad ng utang? Maraming nababahala dyan. At actually, nasa constitution natin yan, na you cannot be imprisoned for non-payment of debt. So, yun yung basic rule natin. Hindi naman kayo pwedeng makulong. Pero ito lang, kung nanloko ka para mangutang, ayun, baka maging estafa yun. So, yung non-payment of debt, yung talagang normal na utang lang, talagang hindi ka pwede makulong. Pero yung mga estafa ka, ay medyo problematic po yan. Ilinaw natin, Attorney Chel. Siyempre, i-example natin. Let's say may isang empleyado, nangutang siya ng 5,000, 10,000 sa kapwa-empleyado. Makukulong, di makukulong? Wala yun. Yung gano'n na normal na utang, hindi po Doc Willie. Pero let's say may pattern na siya, na marami na siyang pinagutangan, mga 20 tao, tapos lahat yun hindi naman niya binabayaran, ay masasabi natin na sadyang nangungutang siya na wala siyang intensyon na magbayad. O di kaya yung credit card. Let's say, alam niya talagang ang kaya lang niyang bayaran sa credit card, mga 5,000, pero ang bumili siya ng mga appliance worth 100,000 o 500,000, ay maaring maging fraud yun o deceit. So, hindi ba magkakaproblema tayo doon? Di kawawa naman yung nagpautang. So, your point is kahit umutang siya 1 million, hindi siya makukulong? Hindi siya kung walang deceit or fraud. Pero kung nanloloko siya sa pangungutang, pwede siyang kasuhan ng estafa at may kulong yon at may fine pati. Let's say meron nga umutang, malaking, ano ba yung amount na pwede ng kasuhan? Siyempre, sa 1,000 di mo kakasuhan, di ba? Ano ba yung amount na practical na gagastos na sila sa lawyer, na mga magkano yung amount? Let's say 100,000 inutang, hindi nagbayad. Well, sa batas, wala naman nakasaad na limit or certain amount. Pero kung halimbawa maliit lang ang halaga, maraming hindi na nagpa-file ng kaso. Pero ito sa lahat ng nanonood, meron na tayo ngayon na small claims court. Ito ay gawa ng ating Supreme Court. Hindi na kailangan ng abogado doon. Pwede nang kayo mismo ang mag-file. At tinaas na ng halaga ng Supreme Court yung mga amount doon. Let's say may utang ka na mas 1 million or less. Don't need a lawyer anymore. Pwede kayo mag-file, i-download nyo yung mga forms sa website na Supreme Court. Kayo mismong gagawa ng mga complaint, yung mga attachment. At ipa-file po ninyo yan. Maliit lang ang filing fee at hindi na kayo kailangan magbayad ng abogado. So sa lahat ng inutangan ng 1 million or less, pwede sila ano tawag dito? Demanda? Small claims court. Pupunta na mismo sa court. Siyempre, mag-una magde-demand. Pero kung ayaw pa rin magbayad, ay maaring dumiretso na sa husgado. Ang nagiging problema ng marami nating kababayan kasi ang mahal-mahal magbayad ng abogado eh. So, yon. So, paano step nila? Barangay ba muna? Kung sila ay magkabarangay or magkatabing barangay or same municipality or city, ayun ay dapat dadaan muna sa barangay. Kung hindi maayos ng punong barangay o ng lupon yung problema, ayaw magbayad, let's say, pa rin sa utang, mag-issue sila ng notice to file action. Pag dala-dala na natin yan, pwede na tayong pumunta sa korte. So, gawin natin very practical. So, let's say sa isang city, let's say Pasay City,
Saan sila magpa-file nitong small claims court? Specifically where? Well, first, ida-download nila sa Supreme Court website yung mga form. Fill upan natin yan. Small claims. Small claims. Nasa website po ng Supreme Court yan. Supreme Court, download. Oo. Tapos, fill up. i-accomplish natin lahat. Okay. And then, pupunta kayo sa Small Claims Court sa Pasay City. At bago natin ipa-file yung case, ipapakita muna natin yung dokumento doon sa clerk of court o sa court officials doon para siyempre makita kung kompleto na. Kung kompleto na, magbabayad ng maliit lang na filing fee. Yes. And then, tuloy na yung kaso. Hindi na kailangan ng lawyer. Anong evidence kailangan nila para maka-file? Kailangan ba may kasulatan, may text? Kasi mamaya walang proof. Kung may kasulatan, siyempre, kailangan naka-attach yun at ipepresent bilang ebidensya yun. Kung walang kasulatan, pero let's say merong exchange ng text message o yung sa mga app o email na tinatanggap naman nila na may utang sila, ebidensya pa rin yun. At kahit verbal agreement naman ay pwede pa rin yun. Ang tetestigo, siyempre, yung partido na nagkasundo, yung contracting party. So sa tingin mo, may chance mahuli? Unless magtago na yung taong nangutang. Well, ang mangyayari kasi dyan, Doc Willie, ay civil case yan for payment of yung utang niya at maaring may damages pati yon maliban dun sa pagbayad ng utang. So, May interest pa. May interest pa yan. Pero hindi yan criminal case. Pag file naman tayo ng kasong estafa, let's say talagang niloko tayo ng umutang sa atin, ay iba yon. Ang pag-file naman natin ng kaso ay sa prosecutor's office. Doon din, kung let's say Pasay City, sa Pasay City Prosecutor's Office naman, dahil criminal case po siya. So on a practical side, kung medyo malaki-laki na siguro, 20,000, 50,000 up, pwede na. Oo, Worth pwede. it na, may pag-asa na uusad na to. Yes, worth it naman yon. Pagdating naman sa mga credit card, di ba merong mga gamit ng credit card, pero hindi binabayaran. Ano ba, may kulong din ba dito? May issue? Depende ulit yon, Doc Willie. Kung talagang klarong-klaro na ang intention niya sa una pa lang ay huwag bayaran yung credit card, ayun, maaring maging estafa yon, estafa through false pretense. Pero yung mga normal lang na ginamit yung credit card tapos nagkaroon ng problema, minalas sila, hindi makapagbayad, ay yun naman, ano lang yun, civil case lang yun, utang lang ang dapat yan. So palagay natin, tayo naman na inuutangan. Ano bang safe na paraan? Ano bang safe na para mababayaran tayo? Anong mga ma-advise mo? Kailangan Well, may sulat, number may one, picture? Ano well, ba? number one, mas maganda syempre kung kilala natin yung umuutang sa atin. Magandang i-background check din natin sila. Kasi kung malaman natin na, naku, marami palang inuutangan to at hindi nagbabayad, hindi, anong tawag doon, credit risk po yan. Second, kung meron siyang mga kasong kriminal laban sa kanya, naku, medyo delikado din na pag-utangan natin sila. Aside from that, ay pwede naman kumuha ng mga security. So for example, kung siya ay may-ari ng sasakyan o kaya jewelry o kaya lupa, ay pwede maging security doon sa... Parang collateral? Parang collateral, yes. So may mga gano'n naman. At may mga forms naman yan sa internet, sa cyberspace na makukuha para magamit din ninyo. Ano pwede nilang gawing collateral or security na pwede nilang kunin? Let's say ano ba, sa motor, let's say yung ano ba, like yung... Any kind of personal property or real property na may halaga. Pero siyempre, i-checkin muna din natin kung talagang kanyang pag-aari yun. Kasi kung minsan, sinasabi nila sa kanila, pero hindi naman pala. Yan ang problema. Pero sa experience mo, so pwede makuha to. So that's good, may pag-asa yung umutang at nautangan. Ay Doc, meron din akong dadagdag yung mga online na utang. Anong online? Marami yun. Yung marami nag-offer. Ano ba yun? Yung tawag doon ay OLA, Online Lending Apps. Naku, Yes. pag-ingatan po natin yan. Hindi naman lahat ay mga fly-by-night. Meron talagang legitimate na ganyan. Pero yung ingatan natin, yung naririnig nyo, nakikita nyo sa Facebook, yung bang lahat ng contacts niya, tinetext, tapos sinisiraan siya,
tinatawagan, yung kaibigan mo hindi nagbabayad ng utang, marami pang mga paninira ang ginagawa. So ang suggestion ko, bago po kayo uutang sa online lending, checkin niyo muna sa Securities and Exchange Commission kung rehistrado sila. Kasi kung hindi sila registered, malamang ay maluloko kayo at mahihirapan So, kayo. pwedeng scam pala to? Opo, yes. May Marami mga ako ganon. nakikita sa cellphone ko lumalabas na ang bilis lang daw makakuha ng 10,000, punta ka lang dito, may pera ka na agad. Parang i-click mo lang to. So, di lahat magkiklik doon, makakuha ka ng 10,000. Let's say, nakakuha sila ng 10,000 sa online lending. What happens to them? Anong risk? Ay, titingnan natin, magkano bang interest ang ibabayad nila? Anong mangyayari kung hindi sila makapagbayad agad, on time? Kasi usually, yung mga na-scam, ang tataas ng interest rate. Pangalawa Magkano interest rate? Ay, kung minsan talagang halos doble, umaabot ng talagang, wala na kasi tayong usury amount ngayon eh. So, pwede silang magpatong ng basically kahit anong interest. Kaya dapat nasa sa atin yun, tatanungin natin, magkano ba? Yung isa pang red flag dyan, pagka required nila na i-download ninyo yung app, tapos pag-click nyo doon, Doc Willie, may nakalagay doon, do you agree to access contacts? Nakuha, pag may nakita ko yung ganun, delikado po yan. Kasi ang nangyayari dyan, pag hindi tayo nakabayad, ay kukontakin nila lahat ng mga listahan ng contacts natin, tapos sisiraan tayo. So, parang yun lang. mapilitan magbayad. Opo. So, parang hostage to. Yun, nagiging ganun nga. Maraming pwedeng gawin, ano? Violation actually yan ng mga data privacy law. Pwede rin maging liable yan. Ito lang, paghahabulin na natin yung online lending app, sino ang kakasuhan natin? Nawawala. Yan pala talaga ngayon. Ang dami. Actually, meron pa silang mga endorsers doon, di ba? Na kung nagsasabi, ito, maganda to. So, delikado pa. So, paano safe umutang? Yan, yung mga gusto umutang. Saan ba safe makautang ng pera? Well, syempre, yung mga accredited natin na mga nangungutang, na lending agencies. Ko sana magulang, kapatid, di ba yun? Syempre, mas maganda yon. Pero kahit na sa mga relatives natin, maganda pa rin na may kasulatan para klaro sa lahat at hindi magkakaroon ng samaan ng loob later na, Paano, sa magulang mo, wala ng kasulatan, syempre. Hindi na siguro kailangan. Sa kapatid, kailangan. Mga kapatid, malamang. Pinsan. Yes. Paano gumawa ng sulat na IODs, ganyan? May form po yan. Makukuha naman yan, Doc Willie, sa internet. Yung promissory note. Dapat may form. Hindi pwedeng sulat-sulat lang na. Well, pwede pa rin naman yon, ebidensya yon. Pero mas maganda syempre yung nakasaad siya sa isang klaro na form natin. Nakakatakot magpautang, di ba? Ang daming balita, Attorney Chel, yung mga pinatay. Pag sumisingil, papatayin. Bakit ganun, no? Masama kasi rin yung ating sistema ng hustisya at marami nakakalusot eh. Dapat, kailangan maging mas sigurado yung pag may nangyaring krimen, nahuhuli agad at nakakukulong yung mga gumagawa. Okay ba yung advice ko, wag na lang magpautang, bigyan mo na lang konti? Ay, pwede naman yon. Nasa sa inyo naman yon. Kung may kaya naman tayo, di ba? Okay. Another topic na connected din sa utang, yung umuupa. Di ba? Very common to. Umuupa, boarding house or rental. Tapos hindi na makabayad for ilang months. Ano bang issue dito? Mapapaalis ba siya? Ano ba kailangan dito? Yes. Well, ganito yon. Ang tawag kasi natin dyan ay ejectment. Yung nung una siyang naupo doon, nag-take ng possession ng property, ay ano naman siya? Legal yon kasi pumayag yung may-ari. Pero let's say after 1 year, tapos na yung rental period, ayaw pa rin umalis o kaya hindi nagbabayad. Hindi makabayad, delayed. Pwede siyang paalisin ng may-ari. Pero ito po yon. Ang general rule natin, ang korte lang ang pwedeng mag-utos. So kailangan dadaan sa korte ang may-ari ng property para paalisin yung tenant. Let's say dahil hindi nagbayad o tapos na yung contract period. Meron lang isang exception yan. Kung mismo sa loob ng kontrata, at ito ay dapat nakasulat po siya, na pumapayag yung tenant na kahit hindi na dumaan sa korte, basta di siya makapagbayad, ay pwede na siyang paalisin. Yun ang exception doon. So in short, hindi pala sila pwede paalisin?
Hindi po. Yun ang marami hindi rin nakakaalam niyan. Kala Kahit hindi nila magbayad ng 6 months, 1 year? dapat dadaan sa korte except kung mismong nasa kontrata natin, klarong-klaro na hindi na kailangan dumaan sa korte. So mahihirapan pa yung may-ari nung, let's say, boarding house. So pupunta pa siya sa court? Ano yun? Matrabaho yun para mapaalis pa niya? Yes. Paano kung ang rental ay 2,000 lang, bed spacer lang, gano'n? Ganun pa rin. Nandun pa rin po sa batas yun. Covered rent pa rin ng law yan. Hindi pwede pa barangay na lang. Well, kung maidadaan doon, kung madala sa barangay at pumayag na yung tenant na umalis na lang, okay lang yon. Pero kung talagang magmamatigas siya, ang kailangan na gagawin dyan ay pupunta sa korte. So yung mga nagpapaupa, ang tip mo, dapat isulat na nila. I think sa mga establishments may ganong sulat. Yes, at may mga decision yan ng Supreme Court at meron din mga lease contract na form na makukuha po ninyo sa internet na mismo nakalagay doon na yung tenant ay pumapayag na kung di siya makapagbayad o kung tapos na yung period na rental ay pwede na siyang paalisin kahit hindi na mag-file ng kaso sa korte. Okay, so ang dami natin natutunan kay Attorney Chel. Meron ba ang final tips sa utang? Malapit yan. Pero yung mga lumang utang, ano yan? Kalimutan na yung mga... Ay, depende naman. Meron din kasi pong mga prescriptive period yan. Pero, may time limit? Oo. It depends. Gano'ng katagal yung utang? Hindi ko na maalala yung exact Pero period. medyo, kung 5-10 years ago, nakalusot na yung dako. Kailangan ma-check po natin sa civil code o sa mga website ng mga law kung ilang taon yung period na yan. Dahil hindi ko maalala ngayon yung exact period. I-check natin. Thank you very much, Attorney Chel Diokno. Babalik po tayo. Marami pa kayong mga ibang questions. Ilalagay natin sa part 2.